Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa ating nagbabagang balita ngayong araw, kumpirmado na ang pagbabalik sa bansa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang ilang buwang pamamalagi sa ibang bansa, mainit siyang sinalubong ng kanyang mga taga-suporta sa Davao. Kasabay ng kanyang pagbabalik, isang malaking balita rin ang pumutok mula sa international legal community. Napawalang bisa umano ang kasong isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa impormasyong nakalap, kulang daw umano sa sapat na ebidensya ang mga akusasyon dahilan upang ibasura ito ng korte. Samantala, may lumulutang na isyong hindi umano ikinatuwa ni President Kuting ng Norte Jr. ang pagbabalik ni Duterte. Ayon sa ilang malalapit sa Malacanang, tila may tensyon sa pagitan ng dalawang kampo lalo na't hindi pa rin nalilimutan ang ilang matitinding pahayag ng dating Pangulo laban sa kasalukuyang administrasyon. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula kay President Marcos, inaasahang maglalabas siya ng kanyang saloobin sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, nananatiling tahimik si FPRRD sa tunay niyang dahilan ng pagbabalik. Abangan ang mga susunod na update sa pagpapatuloy ng isyong ito na tiyak na aabangan ng buong sambayanan. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Tama ba yung bigkas ko sa apelido mo? Ay hindi una-una po, wag nyo nang pansinin yan dahil una-una po, hindi nyo po yan kalibel. Alam nyo kung hanggang saan siya sa inyo. Kung saka, eto tinagalog ko na si Kama nga, at Inglesero yan. Kung sino yung mga kapwa natin Pilipino na nandyan sa Netherlands, paki-translate na lang sa kanya to. Hanggang dumi mo lang sa kuko, si Attorney Claire Castro, tandaan mo yan. Kaya ako sa'yo, Attorney Kaufman, wag mo nang pag-iintindihin yung hinayu. Oo, yung hinayu na yan. Yung hinayupak na yan dahil wala talagang maganda at wala talagang sa-isa yung mga pinagsasabi niya. Office na magiging mahirap ang pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, sinabi ni Kaufman na mananaig pa rin ang prinsipyo ng presumption of innocence sa kaso ng dating Pangulo. Well, first of all, I'm glad that the palace has acknowledged the basic presumption of innocence because the former president is innocent until proven guilty. Patungkol naman sa umano'y harassment sa mga pamilya ng umano'y biktima ng extrajudicial killings, marin itong itinanggi ni Kaufman. Sabi niya, wala itong koneksyon sa kanilang kampo. Regarding whatever might have been said about harassment of witnesses, that is certainly not coming from our court. I can stress that time and time again. Yeah. We have gone on the record and we have asked people to respect the judicial process. There is no harassment. Kaso, Kaufman, yung judicial process nga dito sa Pilipinas, hindi nila ginagalang Yung iba yung iba. Coming from our quarters whatsoever. Mula dito sa Daheg, Yan narinig nyo yun big time. Yan ano ba to? Pangalan niya si Attorney Jacob. Alam nyo, talagang yari dito si Marcos. Promise, di talaga siya dito. Baka nga, ito may, paano ba to? Alam nyo, may panaginip ako. Yara! Inaabangan dito sa video ko, yung panaginip ko Alam nyo ba, may panaginip ako. Naku po. Alam nyo, may panaginip ako. Naku po. Hindi talaga ito. Parang mababaliktad daw Oo, parang may isang tao. Hindi naman siguro isa. Pero itong tao na to, parang siya yung parang kikilos. Parang siya yung kikilos sa gobyerno na para maging baliktad ang nangyayaring sistema ngayon. Lalong-lalo na dito sa usapin na ICC.
No, panaginip to panaginip. May isang tao nakikilos doon sa loob na para baliktarin lahat ng nangyayari to at ibulgar mismo lahat ng mga dokumento, lahat ng mga tawag dito, lahat ng mga ebidensya na laban kay Marcos Jr. ibibigay niya. Hindi ko lang alam kung saan niya ibibigay. Medyo malabo yung panaginip ko na nagigising kasi ako. Medyo may hangover pa ako. So doon nga yung nangyaring panaginip ko na yun, parang inuunti-unti niya lang na malikom lahat ng ebidensya laban kay Marcos Jr. At doon na siya mismo gagalaw. Naku po. Ano kaya? Ano kaya yun? Ano kaya iyon? Hindi no? Ano kaya mangyayari no? Tipong tangan, ang dami makukulong. Mukhang hindi ata aabutin ng 2028 magiging presidente na si Vice President Sara Duterte. Hindi, pero ito sumabit. Hindi, pero ito alam nyo, kahit din naman ako at sinabi din naman ni Pangulong Duterte yan sa amin ng Banateros na hindi, parang ang pangit din naman na maging presidente agad ngayon si Vice President Sara Duterte, kasi nga parang siyempre kapag napatalsik si Marcos, magiging presidente talaga si Vice President Sara Duterte. So para sa akin medyo pangit din naman din talaga yun. Pero sa nangyayari ngayon na kung sila nga kilalang tao, ginigipit sila, paano pa kaya tayong mga ordinaryong Pilipino? Huwag niyo yung pagpapaniwalaan si Abante na hindi daw ordinaryong Pilipino mga vlogger. Kalukuhan niya lang yun. So yun nga para sa akin, mas maganda pa rin na mailuklok si Vice President Sara Duterte dahil ibinoto siya. At gusto kong mapatunayan at maisampal sa lahat ng mga anti-Duterte na tawag dito na lahat ng sinabi nila na wala na daw ang mga Duterte, hindi na daw mahal ng tao, hindi na daw gusto ng taong bayan, hindi na daw sikat, ganun, laos na daw. Kaya ako gusto na talagang magkaroon ng isa pang na gusto kong maging presidente si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 election para mapatunayan at maisampal sa lahat ng mga anti-Duterte yung mga pinagsasabi nila. O kagaya lang nito, sobrang rockstar talaga ni tawag dito ni Pangulong Duterte, no? Sa talagang alam niyo yung mga sinasabi nila Trillanes na laos na ganito ganyan nila ni Larrigadon. Na kesyo wala na Duterte, laos na yan, hindi niya ulul mo Larrigadon mo. Ito, panoorin mo. Nanindigan po ang senatorial candidate na si Attorney J.D. Hinlo na malakas pa rin ang impluensya ng isang Rodrigo Duterte. Patunay niya ito na kahit wala ang dating Pangulo sa bansa, walang oras na hindi na pag-uusapan ang mga nagawa nito sa bayan. Naritong balita ni Paul Montibon. Sabi nga ang Pilipinas, Duterte pa rin. Napatunayan na ito ng maraming beses kahit patapos na ang termino nito bilang dating Pangulo ng bansa. Walang Pinoy na hindi nakakakilala sa kanya. Ultimo mga bata na karaniwang alam ay puro laro. Tatay Digong din ang bukang bibig. Kaya naman di nakatakataka na pagdating sa politika, malakas pa rin ang mga Duterte. Aminado rito ang senatorial candidate ng PDP na si Attorney J.D. Hinlo. Nananatili pa rin anyang sikat, malakas at matunog ang mga Duterte sa mundo ng politika at panunungkulan. Ito'y kahit pa wala na ito sa Pilipinas matapos na piniling ibigay ito ng Marcos Jr. administration sa poder ng mga dayuhan, partikular na sa International Criminal Court o ICC. Ani Attorney Hinlo, hindi maikakaila na marami pa rin sa mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, ang hanggang ngayon ay believe kay Duterte bilang isang leader ng bansa. We are talking about him even though he's not here.
Dahil nagserbisyo siya ng tapat sa atin. In his past speeches, what happened to him now is a possibility na nakita niya. Even before nung hinikayat natin siya, kasi alam niya na hindi siya tradisyonal na leader. Pinatahimik niya yung Davao City. At dahil naman sa ginawa ngayon ng pamahalaan sa dating Pangulo, tiyak na nagbabadya ito ng panibagong kasaysayan na mangyayari sa bansa, sa mga Duterte at sa mga nagmamahal sa dating presidente. Kaya dapat na magpalakasan niya ito habang inilalaban ng kanyang mga abogado ang kanyang karapatan at kalayaan. Para sa mga taga Bicol Region, saksi rin ang tumatakbong pagkabisi gobernador ng Albay sa ilalim ng PDP slate na si June Alegre sa pagmamahal ng mga... Hindi, alam nyo, ito, may nagkwento sa amin yan ni Pangulong Duterte. Sabi niya, ito alam ko, sinabi niya na rin to sa TV. Yan nga yung pinaka number one na talagang sinabi niya sa kanyang mga tauhan. Katulad niya kay Senator Bongo, kay Senator Bato, na minsan lang ako, isang beses lang ako maging presidente, gawin na natin lahat. Isang beses lang ako mamuno ng bansang Pilipinas, gawin na nating lahat. Ibigay na natin, ibuhos na natin lahat para magawa natin ng maayos kahit papaano tumahimik at maging maganda man lang ang ating bansa. Isa yan sa mga sinabi sa amin ng Banateros Brothers ni Pangulong Duterte. At inuna niya nga yung mga adik, yung mga pusher, yung mga drug lord, yung mga sindikato dito sa Pilipinas. Alam nyo magiging maganda sana ang ginagawa ni Marcos Jr. kung ang pinuntirian niyang imbestigahan ay yung mga pinatay, yung mga ginahasa, yung mga inabuso ng mga napatay na mga pusher, addict, drug lord nung panahon ni Pangulong Duterte. Totoo yun. Baka nga kasi isipin mo na lang yung isang adik, halimbawa 5 ang pinatay nun. May kasama pang pulis. So, hindi mo iimbestigahan na mabigyan ng katarungan kahit patay na yung tao, kahit sana matuntun nyo yung pinakapinuno ng drug lord na baka mamaya ay hindi pa na solusyonan or baka hindi pa mali doon sa solusyonan, baka hindi pa natutuntun nung panahon ni Pangulong Duterte yung pinakabus nung adik na yun. Ganun sana, ang ganda sana nun, di ba? Kaso ang nangyari ngayon, yung adik pinatay, yung adik binibigyan ng hustisya. Yung mga pulis na nakapatay sa adik, kinukulong at kinakasuhan. Pero yung mga adik na tawag dito na pinatay, yung mga pulis na pinatay ng adik, walang pakialam yung gobyerno. Yung mga nirape ng mga adik, mga pusher, drug lord na yun, walang pakialam ang gobyerno. Ni minsan nga hindi nila napag-usapan sa hearing. Mas inuna pa nilang bigyan ng pagkakataon or bigyan ng pagkakataon yung mga NPA. Mas inuna pa nilang asikasuhin, bigyan ng hearing yung mga vlogger kaysa sa mga nabiktima ng mga adik na to. Ayun yung isa sa pinakamasakit na nangyayari ngayon na ayun yung pambulag, ayun yung isa din sa mga pangako ni Marcos na itutuloy niya kung ano yung nasimulan ng mga Duterte. Itutuloy niya yung build project. Itutuloy niya yung drug war. Ano nangyari? Wala, nga. Kung sino pa yung addict, sino yung pusher, sino pa yung drug lord, pinalaya. Yung isang drug lord tumatakbo ng mayor. Yung isang drug lord na umamin tumatakbong mayor. Yung isa naman na babae tumatakbong congressman. 'Di ba? Ang daming pinalayaan ng mga connected sa droga ngayon. O tingnan mo ngayon, kahit saan ka pumunta, minsan harap-harapan nag-aabutan sa iyo.
Oh, yung mga nagba-viral na video, andito yung adik, nandun lang yung police station sa harap niya. Nagtabon lang ng payong, humitit na. Ganun ho kalala. Kaya talaga, mas gugustuhin ng taong bayan na may luklok ang mga Duterte ulit para magkaroon ng pagbabago. At hanggang ngayon, talagang mahal ng taong bayan ng mga Duterte. Pilipino para kay dating Pangulong Duterte. Sa katunayan, kauna-unahan anya ito sa ICC na may isang akusado na imbis na kamuhian ng tao, lalo pang naging popular at minamahal ng buong mundo. Tama. Hindi Tingnan naman niyo, lahat no? ng ginagawa niya ay sasangayunan ng lahat ng tao. Mayroon din talagang nandyan na yan, given na yan sa politika. Kahit ano pang kagandahan ang gagawin mo, mayroong tututol dyan. Mayroong kontra dyan. No? Pero ngayon, ramdaman naman natin nung ang ating dating Pangulo ay inaresto for the first time. Lahat naman ata siguro nasakdal sa ICC. Ngayon lang ata nangyari na yung nasakdal ay sinusuportahan. Hindi lang ng mga Pilipino dito sa ating bayan, kundi pati ng mga Pilipino sa ibang bansa, no? At kitang-kita po 'yan. Ito ay isang napakalaking paraisipan po sa ICC. Kung bakit ganun ka popular. Kasi pag ikaw po ay nasakdal, crime against humanity, no? Tulad halimbawa nung panahon ni Hitler, no? Sino ba naman ang magpoprotesta doon para kay Hitler? Pero ngayon iba, no? Ang daming mga Pilipino, hindi lang mga Pilipino, kundi mga half Pilipino, yung sa ibang bansa, ang talagang nakikiisa at nananawagan na pauwiin na at pawalan na ng visa itong kasong ito, no? The soonest possible time. Yun, no? Oo, salamat kay kay Alegre ba pangalan nito? Oo. Hindi, alam nyo, may diba, nung birthday ni Pangulong Duterte, may nangyari ng maituturing na book of record. Ano daw? Book of record, no? Yung maituturing yung birthday ni Pangulong Duterte. Pustahan tayo pag uwi ni Pangulong Duterte. Talaga, buong Pilipinas, buong mundo, talagang magdiriwang. At syempre may kakabahan yan. Heto pa, nanaginip ako. Ano naman yung panaginip ko na naman, putay na. Kinakabahan na. Nung umuwi si Vice President Sara Duterte, may kinabahan. Talaga may kinabahan. Ngayon, kaya nga tignan nyo, hindi nyo napapansin, nakatutok na naman sila sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga kinakabahan nga ang mga bangagers nga kinakabahan na nga kasi may mga nababalitaan di umano, doon sa panaginip ko may nababalitaan di umano yung etong kampo ng Marcos na may mangyayaring talagang pasabog. No? May mangyayaring pasabog na hindi nila inaasahan at hindi nila alam kung kailan mangyayari. Kaya abangan mo natin yan. Kaya Marcos, paktay ka dito. Ay, naku po. Wala ganun talaga buhay-buhay. Kami naman, oo. Pag dumating, hindi ko ano yung panaginip kasi panaginip lang naman. Malay mo, hindi naman magkatotoo. Pero abang-abang na lang tayo kasi minsan ang panaginip ay nagmimilargo. Milagro. So yun mga palateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo sa lahat ng napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pepindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa aming mga video araw-araw. Siyempre, sama nyo na rin ang aking mga kasamahan na Barateros Brothers. Ulitin ko po, hindi una-una po, wag nyo nang pansinin yan dahil una-una po, hindi nyo po yan kalibel. Alam nyo kung hanggang saan siya sa inyo. Kung ito tinagalog ko na si Kaufman, kahit Inglesero yan. Kung sino yung mga kapwa natin Pilipino na nandiyan sa Netherlands, paki-translate na lang sa kanya to. Hanggang dumi mo lang sa kuko,
Si Attorney Claire Castro, tandaan mo yan. Kaya ako sa'yo, Attorney Kaufman, wag mo nang pag-iintindihin yung hinayu. Oo, yung hinayu na yan. Yung hinayupak na yan dahil wala talagang maganda at wala talagang saysay ang mga pinagsasabi niya. office na magiging mahirap ang pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, sinabi ni Kaufman na mananaig pa rin ang prinsipyo ng presumption of innocence sa kaso ng dating Pangulo. Well, first of all, I'm glad that the palace has acknowledged the basic presumption of innocence because the former president is innocent until proven guilty. Patungkol naman sa umano'y harassment sa mga pamilya ng umano'y biktima ng extrajudicial killings, marin itong itinanggi ni Kaufman. Sabi niya, wala itong koneksyon sa kanilang kampo. Regarding whatever might have been said about harassment of witnesses, that is certainly not coming from our court. I can stress that time and time again. Yeah. We have gone on the record and we have asked people to respect the judicial process. There is no harassment. Kaso, Kaufman, yung judicial process nga dito sa Pilipinas, hindi nila ginagalang eh. Yung iba ha, yung iba. Coming from our quarters whatsoever. Mula dito sa Daheg, Yan ha, narinig nyo yun na big time. Yan o, si, ano ba to? Pangalan niya, si Attorney Jacob. Oh, alam nyo, talagang yari dito si Marcos. Oo, hindi, promise, di talaga siya ano dito. Baka nga, ito may, paano ba to? Alam nyo, may panaginip ako. Yara! Yung inaabangan dito sa video ko, yung panaginip ko eh. Alam nyo ba, may panaginip ako. Naku po. Alam nyo, may panaginip ako. Naku po. Hindi talaga ito. Parang mababaliktad daw eh. Oo, parang may isang tao. Hindi naman siguro isa. Pero itong tao na to, parang siya yung parang kikilos. Parang siya yung kikilos sa gobyerno na para maging baliktad ang nangyayaring sistema ngayon. Lalong-lalo na dito sa usapin na ICC. No, panaginip to panaginip. May isang tao nakikilos doon sa loob na para baliktarin lahat ng nangyayari to at ibulgar mismo lahat ng mga dokumento, lahat ng mga lahat ng mga ebidensya na laban kay Marcos Jr. ibibigay niya. Hindi ko lang alam kung saan niya ibibigay. Medyo malabo yung panaginip ko na nagigising kasi ako. Medyo may hangover pa ako. So doon nga yung nangyaring panaginip ko na yun, parang inuunti-unti niya lang na malikom lahat ng ebidensya laban kay Marcos Jr. At doon na siya mismo gagalaw. Naku po. Ano kaya yun? Ano kaya iyon? Tindi no? O ano kaya mangyayari no? Tipong tangan, dami makukulong. Mukhang hindi ata aabutin ng 2028 magiging presidente na si Vice President Sara Duterte. Di, pero ito sumabit. Di, pero ito alam nyo, kahit din naman ako at sinabi din naman ni Pangulong Duterte yan sa amin ng Banateros na hindi, parang ang pangit din naman na maging presidente agad ngayon si Vice President Sara Duterte, kasi nga parang siyempre kapag napatalsik si Marcos, magiging presidente talaga si Vice President Sara Duterte. So para sa akin medyo pangit din naman din talaga yun. Pero sa nangyayari ngayon na kung sila nga kilalang tao, ginigipit sila, paano pa kaya tayong mga ordinaryong Pilipino? Huwag niyo yung pagpapaniwalaan si Abante na hindi daw ordinaryong Pilipino mga vlogger. Kalukuhan niya lang yun. So yun nga
Para sa akin, mas maganda pa rin na mailuklok si Vice President Sara Duterte dahil ibinoto siya. At gusto kong mapatunayan at maisampal sa lahat ng mga anti-Duterte na tawag dito na lahat ng sinabi nila na wala na daw ang mga Duterte, hindi na daw mahal ng tao, hindi na daw gusto ng taong bayan, hindi na daw sikat, ganun, laos na daw. Kaya ako gusto na talagang magkaroon ng isa pang na gusto kong maging presidente si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 election para mapatunayan at maisampal sa lahat ng mga anti-Duterte yung mga pinagsasabi nila. O kagaya lang nito, sobrang rockstar talaga ni tawag dito ni Pangulong Duterte, no? Sa talagang alam niyo yung mga sinasabi nila Trillanes na laos na ganito ganyan nila ni Larrigadon. Oo, na kesyo wala na Duterte, laos na yan hindi niya ulul mo Larrigadon mo. Ito, panoorin mo. Nanindigan po ang senatorial candidate na si Attorney J.D. Hinlo na malakas pa rin ang impluensya ng isang Rodrigo Duterte. Patunay niya ito na kahit wala ang dating Pangulo sa bansa, walang oras na hindi na pag-uusapan ang mga nagawa nito sa bayan. Naritong balita ni Paul Montibon. Sabi nga ang Pilipinas, Duterte pa rin. Napatunayan na ito na maraming beses kahit patapos na ang termino nito bilang dating Pangulo ng bansa. Walang Pinoy na hindi nakakakilala sa kanya. Ultimo mga bata na karaniwang alam ay puro laro. Tatay Digong din ang bukang bibig. Kaya naman di nakatakataka na pagdating sa politika, malakas pa rin ang mga Duterte. Aminado rito ang senatorial candidate ng PDP na si Attorney J.D. Hinlo. Nananatili pa rin anyang sikat, malakas at matunog ang mga Duterte sa mundo ng politika at panunungkulan. Ito'y kahit pa wala na ito sa Pilipinas matapos na piniling ibigay ito ng Marcos Jr. administration sa poder ng mga dayuhan, partikular na sa International Criminal Court o ICC. Ani Attorney Hinlo, hindi maikakaila na marami pa rin sa mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, ang hanggang ngayon ay believe kay Duterte bilang isang leader ng bansa. We are talking about him even though he's not here. Dahil nagserbisyo siya ng tapat sa atin. In his past speeches,